Network Entertainment. Anong papayo mo sa mga listeners natin, mga immortal, na if they want to job hop or to transfer to a different company? Kasi apat yung offers niya Oo. Pero disappointing yung ibang offers. Pero 100 applications, 30 nag-reply sa'yo. Mataas yun. Oo. Siguro you have to keep trying. Na kahit na parang nakakasad na nakuha ka ng mga rejections, you'll still be able to find a job. And siguro, like laging sinasabi ni Stanley sa akin, sa tamang panahon. Hindi. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Ano siya tamang panahon? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. I'm with my co-host, Zar De Los Reyes, CRSP, ang inyong freelancing Zar. Hey, Stanley. Zar, kung napansin mo, nandito tayo sa Spotify studio ng TPM. Ganda. Diba, napaka-alta. Social na social yung datingan natin dito sa episode na to dahil bukod sa i-interview natin si Betchay, ang babaeng mahilig sa Pechay, ang iyong kapatid, na si Pia De Los Reyes, aka Betchay, ang babaeng mahilig sa Pechay. Betchay because Elizabeth yung second name niya. Ayun, pag-uusapan natin, kasi nung nakaraan, kwento niya yung resignation journey niya sa BPO company. Ngayon, may bago na siyang trabaho. Yeah. Resignation from the first job, Oo. Mahirap yun. Alam mo niya naman, dito sa Underpaid, pag na-feature ka, nagkakatrabaho ka kagad. Talaga? Oo. Yung ba yun? Yung rason? Naalala mo yung unang guest natin noon pa yung freelancing series natin. Yeah. Si Carlo. Nag-resign. Nagkatrabaho kagad. Si Carlo? Oo. Katrabaho siya ngayon, di ba? Oo. Nagkatrabaho kagad kaya hindi na nakapag-guest. Eto, swerte natin. Nagkatrabaho kagad after ma-interview sa Underpaid. Kaya kukumustahin muna natin natatawa siya. Kumustahin natin si Betchay, di ba? Kumusta naman ang bagong trabaho mo? Wala pa, hindi pa ako nagsa-start. Hindi ka pa nagsa-start pero may bago ka ng trabaho. Na-signan ko na. Kita mo na. May contract na siya. So, in terms of her journey naman, hindi naman, ilang months ka ba nag-apply? So, kailan ka nag-resign? Mga April. So, ilang months yon? May, June. 2 months. Mga 2 months. Pinagpahinga ka ni Lord ng masyado kang naging busy sa iyong tindahan, ganyan. So, ilang job applications to? Siguro, lagpas 100. Lagpas 100. Tapos, send ka lang ng send via LinkedIn tsaka sa Indeed. Medyo maarte siya sa jobs, napansin ko. So, yung 100 na yon, pa yon, pwede pa yan dumami kung talagang nagsipag siya. Pero medyo very choosy siya, selective dun sa mga ina-applyan niya. May mga na-applyan ako na yung offer was not my expected offer and dun pa lang sa first interview sinabi ko sa kanila na it's not gonna work out. Ano yung pinakamababang in-offer sa'yo? Nasa mga mid-20s. Mid-20s? Mga 25,000, ganun. So 100 applications, tapos ilan lang nag-reply sa'yo? Ilan nag-reply sa'yo? Mga nag-reply sa akin siguro 30. 30? Okay. Well, not bad. 30%. So sabihin na 100 applications, so may 30% response rate ka. And all of these are local companies. Yeah, all of them are local naman. Okay. So 30% response rate. So out of those responses, ilan yung offers mo? I think 3 to 4 offers. Wow, Okay. 3 to 4 offers. Okay na yan. Not bad. Pero, ikwento mo sa amin, bukod sa hindi ka nare-replyan, for example, ni-reject ka, hindi ka natanggap, ano pa yung mga sinasabi sa'yo? Meron bang mga employers na
kakausapin kita, pasensya na, hindi ikaw yung hinahanap namin or totally walang reply? I think ang pinaka nakuha ko is doon sa gitna or sa harap ng email mo, makikita mo na yung word unfortunately. Yeah. Yun yung word na kailangan mo makikita. Unfortunately, Unfortunately, we chose another candidate for the role. Pero okay lang kasi at least kinontak ka, nag-message sa'yo, in-email ka. At saka mataas ang maraming- response rate niya Oo. eh. Maraming ghosters. Oo. Ganun na talaga ngayon, lalo na pag nag-apply ka sa LinkedIn or sa Indeed. Dapat medyo damihan mo yung applications mo kasi expect mo na i-ghost ka ng iba or hindi ipaprocess yung application mo or wala kang rejection, di ba? So, dapat damihan mo. Pero nakakatuwa, Betchay, na meron ka ng trabaho ngayon. So, masaya ka dun sa bago mong Offer. yung trabaho mo. Oo, kasi siya, above my expected salary. Okay. So, sinabi ko sa kanila how much I was expecting. And nagulat ako kasi nung binigay nila yung offer, it was higher. Paano ka nagulat? Parang Ganon. Parang Pia words. Mga Bigla ka naging babae, Pia words back, ha? So, ibig sabihin, life-changing yung offer. Magkano yung sweldo mo before? Nasa siya, 26. 26. O ngayon, So, biglang para life-changing. makapag-react ka ng ganyan, magkano Six figures kaya? yan, malamang 6 figures. 6 figures. Oo, naging babae. Nag-180. Biglang biglang nagbago yung ihip ng hangin. So, life-changing siya. May difference ba from this company na medyo life-changing yung offer compared dun sa ibang offers mo? Well, yung first offer ko kasi, nag-sign na din ako doon. Kaso, lagi nilang pinupush yung start date. Ilang beses nila pinush? Mga 3. Tapos it's month ng month. So, Once every I was month. Oh. supposed to start at April. Tapos pinush nila ng May. Tapos pinush nila ng June. Pero may contract ka na. May contract May na ako signed ng contract June. ka na. So hindi mo na babalikan yun, sinabi mo na, hindi ka na interested, gano'n? Well, sinabi ko sa kanila na since may signed contract na ako, may date na expected, I was expecting to start on that date. Tapos, hindi kasi nila ako nabibigyan ng day kung kailan siya magsa-start. Ano yung dahilan daw bakit napupush yung mo? Starting Sabi date? nila, requirements daw. Pero kasi, sinubmit ko na lahat ng requirements na kailangan. So, poor managing na lang kasi may kilala ako na nandun din. Tapos sinabi niya na twice din na push yung start date niya. At saka diba ito ba yung same company na sinabi nila na full na yung slots for the training day tapos binibigyan ka ng bagong offer na mas mababa? Oo. Magkano yung dating offer? Yung dating offer, 30. Tapos magkano yung bagong offer na binabaan? Nasa 26. So parang Same bumalik dun lang sa dati ako. mong sweldo. Ganon. Yung lugar, malayo ba? Halos same lang din. Yung bagong opisina mo, malapit yung lugar, malayo? Halos same lang sila. Yung life-changing na offer. Yung life-changing na offer. Medyo may kalayuan compared sa Saan yung work. lugar niya? Sa may Eastwood. Pero yung first offer niya, red flag yun eh. Kasi bakit nila minumove. Tapos nagpirma na ng offer, biglang binabaan. Tapos, yun, pangalawa, binibigyan siya ng bagong offer na mas mababa. So, wag na talaga. Parang pinantayan lang yung dati mong sweldo. So, anong sabi ng jowa mo? Wala, sabi niya susuportahan niya daw ako kung ano man yung decision ko. Susuporta. Ibig sabihin, pwede kanyang bubuhayin kanya. Oo nga, siguro dapat di pa ako nag-apply. Diba? Susuportahan ka raw eh. Diba? So, paano naman yung ibang offers mo? Yung ibang offers, may salary range ko na lang din last time. Parang 2016, gano'n. tinapatan lang. Pagka tinataasan nila mga 1,000 or
Bakit sa tingin mo life-changing yung yung in-offer sa'yo bukod sa sweldo? Ano yung nakita nila sa'yo? So kasi, yung account nun, behavioral. Tapos, minention ko sa interview na, ayun nga, may BS Psychology degree ako. Tapos, alam mo yun, I think natuwa din yung nag-interview kasi sinabi ko na I think the most na pwede kong gawin sa mga clients is to be empathetic about their situation. Tapos ayun, during my interview, may construction sa kabilang bahay namin. Tapos parang yun yung opening ko na nagsosorry ako kasi may construction, tapos maingay. Tapos parang tumawa lang siya. Tapos after nun, parang lahat ng sagot ko sinasabi niya it was perfect. Or parang hindi na perfect niya na may construction na sa Hindi, bahay perfect niyo? daw yung mga sagot niya. Okay. So, kung life-changing itong offer sa'yo, ano yung requirement? Work from home ka ba? Do you need to go to the office ng ilang days a week? RTO siya full. Pero maganda siya kasi yung first day mo, 'di ba usually it's first day mo tapos pag na-regularize ka na, tsaka lang gagana yung dependents mo sa HMO. Dito, first day mo, pwede na din gamitin ng dependents yung kumbaga maganda yung benefits kaya So, may life-changing. HMO. Ano pa yung pwede ba yung derma sa hindi ko pa na-check yung dentist, mga ganun, dental meron? Usually naman meron. May pakotse ba to? Sana. Oo. Oo. Pero in terms of the sweldo, magkano yung tinaas? Sa akin? Oo. 6 figures yan. Tingin ko. Halos na doble. Halos na doble. Halos na doble. Halos na doble. Oo. So, ilang araw ka dapat sa opisina? 5 times a day. 5 times 5 times? 5 times a week. Hindi mo napigilan yung tawa mo, Oh. 5 times a day. Ilang beses ka sa isang linggo na nasa opisina dapat? 5 times a week. Yung wala kang Saturdays, wala kang weekends. Hindi ko pa na-check. Hindi pa natatanong. Pero pumirma ka na. Pumirma na ako. Nakita mo Alam na mo kung sino ba? magiging boss mo tsaka yung opisina, nakita mo na. Hindi po ko pa na-check yung opisina. Yung mga ka-opisina mo, hindi pa kilala. Kasi yung nila, yung process nila ng interview was Online. full online. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Alam mo ba kung bakit mas mataas sweldo niya? Kasi yung skills niya, very specialized. So yun ang exact na kailangan nila. Kung 5 times a day ka dapat nasa opisina, 5 times 5 times a day ka dapat nagre-report sa opisina. Talagang malaki sweldo, balik-balik ka Pero imagine mo, yun ang maganda doon. So that's one tip. As much as possible, try to enhance your skill sets para at least maging specialized. Pero in her case kasi, psychology, graduate siya Hindi siya may degree siya. Tapos meron siyang psychology na degree na pinag-aralan, nag-graduate siya. Nahirapan ka maghanap ng trabaho kasi you have 100 applications, 30 ang nag-reply, may mga 3 to 4 offers ka. Paano pa kung di ka nakagraduate? Mas mahirap makahanap ng trabaho, di ba? Oo. Locally? Oo. Locally? Oo. Posible. Posible Kasi lahat ng may kita mo sa Indeed, lalo na sa connected sa psychology, lahat sila kailangan mo talaga magpakita ng bachelor's. Better pagka may master's ka. Tapos yung mga offer nila, nasa 20 plus. minsan lower. Lower. Grabe.
Oo. Pero we're very happy for you, Betchay, na nakahanap ka na ng trabaho. Anong papayo mo sa mga listeners natin, mga immortal, na if they want to job hop or to transfer to a different company? Kasi 4 yung offers niya eh. Oo. Pero disappointing yung ibang offers. Pero 100 applications, 30 nag-reply sa'yo. Mataas yun. Oo. Mm-mm. Siguro you have to keep trying. Na kahit na parang nakakasad na kuha ka ng mga rejections, you'll still be able to find a job. And siguro, like laging sinasabi ni Stanley sa akin, sa tamang panahon. Hindi. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Ano siya tamang panahon? Ano, Aldab? Sabi ko sa'yo, pagdating ng panahon, yun. Alam mo, maganda, Makukuha mo rin yan. maganda na sana. Okay na sana eh. Maniniwala na ako to sa life-changing na offer. Inspirational. Sinira mo sana. Pero yun, I mean, maybe kaya hindi nag-work out yung first one. Mm. Kasi, ito na pala yung para sa akin. Na it's better and lahat ng halos prayers na ginawa ko, ito na yung answer. Mm. Natatawa ako, Stan. So dito na papasok yung team song. Nang pagdating ng panahon. Editor, pakilagyan na lang ng nung music na parang pagdating ng panahon. Anong sinabi sa'yo ni Mama? Ano ba sabi sa akin? Di ba, kunento niya sa mom. Sabi sa nanay mo, sasabi na nanay mo, get out of my sight. Hindi, Pang shop till I drop na ako. Then sabi daw sa kanya, baka nga na Kaya hindi kaya nag-work nagkakaroon ng mga rejections or hindi angkop yung offer, hindi within what she's expecting. It's because this is eto pala yung hinihintay. This is for her. Something was, something better was in play. Kasi nung narinig ko kung magkano, parang life-changing Hindi ka rin makapadi. Hi, no-offer sa'yo yan. Gaya ka sumagot sa interview. Yan ay no-offer sa'yo. From this, ito, alam ko kung magkano sweldo niya, tapos biglang yan ng ganyan ng offer. Parang naiyak ka ba nung in-offer sa kanya? Naiyak ka ba? Natuwa ka ba? Tapos sabi ng tapos yung recruiter, binabola pa siya. Sabi, tontuwa dun sa perfect. sagot niya. Parang yung client That answer is daw. perfect. Yung client Hindi ang yung client ang pumili. Siya yung nag-interview sa kanya. Sabi niya baka binabola daw siya. Actually, pag recruiter naman, hindi ka naman ako hindi ako nang bobola. At saka kung ganun yung offer, hindi na kailangan bulahin dahil tatanggapin mo yun. Tinanggap mo kagad, di ka man lang pwede mong taasan pa ng konti, hindi ka gano'n. Hindi na baka magbago Babawiin is. Hindi, kasi di ba minsan nagtatawaran yan, di ba? Okay na kasi Hindi, masyadong hindi ko na in-expect yung salary eh. Pero Tapos, sinabi mo kung magkano yung sweldo mo dati? alam nila yun. Oo, alam. Tinatanong yun eh. Para ma-match. At saka may idea sila kung saan siya nagtrabaho, so alam nila kung magkano. So, Kasi makikita minsan kung- yung payslip mo, di pwedeng dayain eh. hindi, even kung wala yung payslip, syempre, may mga websites rin naman. At saka may range siya na, nagdi-disclose, at saka ito may yung mo, range. ito yung sweldo, ganun. At saka alam nila kung galing ka sa ganitong company, ganito yung sweldo mo, 'di ba? So, yung offer niya, kung in-offer siya na ng gano'n, tanggapin mo na talaga agad, pipirma agad. Nagpumunta na nga sa sa Galing ako sa medical eh. Ganun Ah. kabilis Ba't ka nagpa-medical? Kasi kailangan yun for any job. Ano pa yung baka NBI clearance? Ano pa? NBI clearance. Pag sa QC, may occupational permit ka dapat. Ano pa? Ito, may kwento ako. Tinext niya ako kanina kasi nandun siya doon sa medical. Sabi niya, grabe naman dito, nagpapabayad ng 100 pesos para sa pregnancy test. Oh, bakit? Kasi tinanong, Na-pregnancy test ka pa? tinanong kasi kung late na ba? Na yung pinag-uusapan namin was yung cycle. Oh. Tapos biglang sabi ko, hindi ko pa siya nakuha. Tapos tinanong niya, kailan yung last na nakuha mo? Tapos sinabi ko, ito yung date. Tapos biglang sabi, ma'am, kailangan po namin ipa-PT yung mga tao, kahit na wala kang jowa, kahit na kailangan mag-PT. Pregnancy test. Oo. Tapos biglang,
may jowa ka naman eh. May dagdag 100. Oo. Spider-Man. Oo, may jowa ka naman eh. Oo. Anong gagawin niya sa pregnancy test? O di, titignan kung buntis siya o hindi. Baka sakaling nagdadalang tao. Di ba? Dok, busog lang Hindi po natin ako. alam kung ano, hindi natin alam kung yung jowa mo ano ginagawa niyo sa cubicle. May ano kayo, may grocery kayo sa loob ng cubicle. Babae yung jowa niya eh. Oo nga. Oo. Malay ba natin? Mahirap na, at least alam nyo. Pero, tinatawag siyang sir sa restaurant eh. Ah, talaga? Hindi, pero Oo, good palagi. news, hindi ako buntis. Hindi ka buntis? Abuti naman. Abuti naman. Alam mo ka, awkward naman ng conversation na yun. Na-awkwardan ka. Oo, kasi lagi akong tinatanong. Like, kunwari, syempre pumunta ka sa clinic, bibigyan Kasi ka iba ng gamot. preference niya. So, pero sir ang tawag sa'yo. Hindi din, nakikita nila yung Elizabeth dun sa Oh, pangalan. pero anong tinatawag sa'yo pagka kunyari, nasa office, kunyari, nag-a-apply ka, sir o ma'am? Depende. Minsan nakikita ko, natatakot din sila magtanong or magsabi. so paano yun? Sasabihin nila, Sir, ma'am. Sir po ba o ma'am? Kina-confirm. Sa restaurant, anong tinatawag sa'yo? Sir. Ayun, minsan nagsusir sila. Hindi, Minsan madalas nagmama'am pagkasama ko siya, Pero Sir. pag nagpa-deliver ka sa Shopee or sa Lazada, idol. Ito pala si idol di ba? Oh. Pogi mo talaga, idol. Ito pala ganun. si idol eh. Oo. First time yan nakilala yung Shopee delivery person ko. Kala niya yata maging best friends na kami. Hindi, kasi mukhang pareho kayo ng paniniwala. Ayun. Pareho ata kayo ng religion, mga ganun. Pero anyway, ayun, at least, di ba, nakuha niya yung offer. Pero congratulations sa'yo, Betchay. At saka, ano sabi mo sa akin kahapon na yun ang pinagdadasal mo? Sinabi ko, isa yun sa mga nilagay kong, yung wishes sa Padre Pio, pati sa, St. Jude. St. Jude. Kasi sa St. Jude, di ba, pwede ka maglagay ng wish doon sa Parang wall. nag-exam ka lang Oo. Oh, di ba? Tapos sa Padre Pio, pwede kang Oo. magsulat ng mga, mga wishes mo doon sa... At talagang binigay yung, sa Padre Pio, binigay talaga sa'yo kasi lahat ng nangihiling dun, gusto nilang gumaling. So, ikaw yung isang tao na humingi na, sana matanggap ako sa ganitong trabaho. So parang nakita ni Padre Pio, uy, okay to kakaiba yung wish niya. Bigay nga natin. Sobrang kami may mga tao naman Oo. na hindi health lang Parang yung sa wish. St. Jude, mga may exam, ikaw humingi ng sana makapasok ako sa kumpanyang ito. Sa St. Jude, uy, kakaiba yung wish nito sige nga, bigay natin. Ayun, pero kung actually nag-work siya, 'di ba, yung isang episode natin about manifestation. So, one is like part of manifestation, susulat mo talaga. And then number 2, she applied to 100 jobs. Oo. Siguro Nandun yung effort niya na punta nandun yung roon effort. sa pag-apply. Hindi yan dasal lang. Meron rin hard work. Hindi lang yan manifestation lang. Okay. Betchay, kunyari, etong life-changing offer sa'yo, nagtatrabaho ka na dun. Biglang yung sa isa sa mga 100 na in-applyan mo, kinontak ka. Magpapa-interview ka ba? Meron akong, nag-contact sa akin. Mm. Kahapon. So, while I was signing, Mm. may nag-contact sa akin. Tapos, tinatanong niya if gusto ko pa daw ba i-pursue. At saka kaninang umaga, meron din. Oo, yan. Tapos Oh, sinabi so hindi ko, lang 30%. no thanks. Hindi ka na na-intriga na kung magkano yung offer nila sa'yo. Okay na, masaya na ako eh. Masaya ka Pagod na rin naman. siguro siya dun sa 100 Okay. na applications. Lagpas pa eh. Ayan. So, sa Oo. mga immortal dyan na nanonood at nakikinig, nasa Spotify kami, the Pod Network Entertainment's YouTube Yeah. channel. We have Suplado Motors. Please subscribe on all our social media accounts. And syempre, Standy Cheese sa lahat ng social media accounts. And Zar? Tapos sa LinkedIn, just follow or connect with me. It's Zar de los Reyes 1. Okay lang magtanong doon about career or work or anything under the sun. Tapos yung Higher Up Global. Actually, gusto nga bumalik sa my other office eh. No. Parang nahihirapan ako sa Higher Up Global. Pero pag-isipan ko. Pero right now, it's Higher Up Global. Parang parang iba yung sound eh. Oo. Ikaw, Betchay. Pia de los Reyes, Facebook, Instagram. If gusto niyo mag-reach sa LinkedIn, go ahead. Mag-reach talaga. Mag-reach. Mag-reach. Mag-reach Oo. out. Alam mo yung PIA, merong yan may acronym yan
Ikaw magsabi nung PIA. Ikaw muna. Ba't mas ako? Pia ba pangalan ko? Ikaw nagsuggest eh. O di, i-ano mo lang para i-share mo lang sa mga immortal. Oh. Ano ba yun? Personally invested. Ayun. Personally invested ako sa'yo. Kaya alam may girlfriend na siya. So, Oo. hindi na Personally invested ako sa kanya. Oh. Dot. Personally that. invested ako, dot. Sa'yo. Yun. Ayun. So okay na story to about, persevering, lalo na sa mga job applications, naghahanap ka ng work, ganon. At saka, yun nga, buti, may topak yung, yung ibang companies no? Oo, kasi Kung hindi, nandun nag-start ako. ka na dun sa isang company, Oo. tapos hindi mo makukuha yung offer Iniisip ko na nga yan. parang, shit, gusto ko lang talaga magtrabaho. So, Mm-mm. bakit parang pinapahirapan niyo pa ako? Kasi, eto na yung tamang panahon para makuha mo yung trabaho na para sa'yo. Oo. Dumating na yung panahon. Yan. There you have it, guys. Betchay or Pia de los Reyes, Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Pagdating ng panahon. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.